What's up guys? Ito na yung part 20 ng Java natin. Dito sa video na to, ituturo ko sa inyo yung loop. Ano ba yung loop? Yung loop, nasa salita mismo, loop, ulit, umuulit siya. Paano natin gagawin dito sa Java yon? Siguro bigyan ko muna kayo ng example para makita natin kung saan natin gagamitin yung loop. Halimbawa, nag-e-exam ka. Ang condition mo is kapag bagsak ka, uulitin mo yung exam. So kung lagi kang bagsak, uulit-ulitin mo yung exam. Pwede kang umabot ng 100 na takes, pwede kang umabot ng 1,000 na takes. Hanggat nasa-satisfy mo yung condition na bagsak ka, uulit-ulitin mo yung exam. Ngayon, kapag hindi ka na bagsak, ibig sabihin hindi mo na na-satisfy yung condition, gagraduate ka na. Matitigil na yung loop natin. In short, yung loop, uulit-ulitin mo yung bagay hanggat nasa-satisfy mo yung condition mo. Kapag hindi mo na nasatisfy yung condition mo, mabibreak na yung loop natin. Ngayon, makikita nyo dito, merong 4 na klase ang loop. Merong while loop, merong for loop, merong do while loop, tsaka enhanced for loop or for each loop ang tawag doon. Bakit pinaghiwalay-hiwalay pa tong loop na to? Pare-pares lang naman silang uulit-ulit lang. Kung iisipin mo, dapat basta masatisfy lang yung condition, pwede na yung kahit isang loop lang. Pero bakit meron pang iba't ibang loop? Kasi meron silang parang, kumbaga, specialty. Ngayon, makikita nyo dito sa description, ang while loop, useful when you want to repeat a block of code while a condition is true. Ang ibig sabihin nito, hanggat nasa-satisfy mo yung condition, uulit-ulitin mo siya. Pwede kang umabot ng 100 iterations, 10,000 iterations, hanggang nasa-satisfy natin yung condition natin. Yung iteration pala, kung hindi ko pa nasasabi, yun yung term na ginagamit natin sa pag-uulit-ulit ng code. Itong pangalawa naman, itong for loop, ideal when you know how many times you want to execute a statement or block of statement. So, itong for loop, ginagamit to kapag usually alam mo yung kung gaano karami yung iterations na gagawin mo. For example, 10 iterations, ginagamit ang for loop. Yung mga ganon. So, while loop, pag hindi mo alam yung gaano karami yung iterations mo, sa for loop, ginagamit to kapag alam mo yung kung gaano karami yung iterations mo. Itong do while loop naman, nakikita nyo merong while loop. So, pareha siya sa while loop. Ang pinagkaiba lang is meron siyang do. Kapag may do, ensures that the block of code runs at least once before the condition is tested. So, in short, papatakbuhin mo muna yung code ng isang beses bago mo siya i-loop. Okay? Nagigets niya? Last but not the least, enhance for loop o kaya for each loop. So, nakikita nyo nga, merong for loop din. Pero, hawig siya sa for loop pero ang purpose kasi ng enhance for loop is specific siya talaga para sa pag-iterate ng arrays natin. So, in short, parang mas pinagandang for loop lang to or mas pinadaling basahin na for loop para sa pagbabasa ng array. Wala na siyang ibang pwedeng paggamitan kundi pagbabasa ng array natin or yung pag-iterate ng arrays natin. O sige, mag-start na tayo. Sa while loop muna tayo, while loop. Ang while loop, ulitin natin. Ginagamit natin ng while loop kapag gusto natin ulitin yung code natin ng maraming beses or i-iterate natin ng maraming beses hanggang nasa-satisfy yung condition natin. So, ginagamit siya kapag hindi rin sigurado sa dami ng iterations natin. Pero, sinasabi ko, hindi siya strictly limited dun sa sinabi ko. Ano yon? Ano yung strictly limited na yon? Na para lang siya sa hindi sigurado sa dami ng iterations. Hindi siya strictly limited doon. Pwede natin siya gamitin kahit alam natin yung definite number ng iterations. Yun nga lang, mas madalas nyo siyang makikita na ginagamit dun sa hindi sigurado yung dami ng iterations. Okay? So, kayo bahala kung gusto nyo siyang gamitin or yung ibang loop, which is itong for loop.
Kasi itong for loop, nagagawa niya yung nagagawa ng while loop. Yung while loop, nagagawa niya din yung nagagawa ng for loop. Parehas sila. Pero yun nga lang, yung readability, tsaka minsan magdadagdag ka pa ng konting code. So, diskarte mo na kung anong gusto mong gamitin sa dalawa. O, mag-initialize na tayo. Int x equals 0, ganyan na lang. Tapos, gagawa na tayo ng while loop natin. Type natin yung while, yan yung syntax. Tapos, parenthesis, curly braces. Tapos, sa loob ng parenthesis, yung condition natin. So, ano ba magandang condition? Siguro lagay ko, kapag ang x natin ay less than or equal to 5, papatakbuhin natin ang papatakbuhin yung code hanggat nasa-satisfy natin tong condition na to. So, ipiprint ko yung x natin, iraran ko, tapos papakita ko sa inyo may problema tong code na to. Ngayon, print ng print yung 0. Bakit print ng print yung 0? Kasi, wala tayong way or wala tayong dinagdag na code para ma-break natin tong condition na to. Kailangan maging false tong condition na to para ma-break natin yung loop niya. So, paano mangyayari yon? Kailangan natin gawin na maging 6 siya, or 7, or 8. Any number na basta mabibreak natin tong condition na to. So, paano natin gagawin yon? So, kailangan natin mag-increment. So, isa-stop ko muna to. Click ko to para tumigil to. So, yan, para di na siya mag-run. So, kailangan ko idagdag yung increment x++, ganyan. So, iraran ko. So, nakita nyo dito, nahinto na yung pag-print niya ng 0. Kasi nagkaroon tayo dito ng pang-increment or way para maging false to, itong condition na to. So, basahin natin siya. Tulungan ko kayo sa pagbabasa. So, ganito mangyayari dyan. I-check niya muna ang condition. X is less than or equal to 5, which is 0 is less than or equal to 5. True ba yun or false? True. So, therefore, patakbuhin mo yung code natin. System.out.println x. So, ipiprint niya yung 0. Tapos, after nyan, dito, 0, magpa-plus 1 tayo kasi increment, di ba? Pag increment plus 1. 0 plus 1, which magiging 1 siya. So, ngayon, i-check niya ulit dito sa loob ng condition. Ipapalitan niya tong x, gagawin nating 1. Ang 1 ba ay less than or equal to 5? True pa rin. So, patakbuhin mo yung code sa loob. So, ipiprint mo yung 1. Tapos, mag-i-increment na naman tayo ng isa. So, 1 plus 1 is 2. Tapos, i-check ulit ng while natin yung condition. 2 is less than or equal to 5. True or false? True. So, patakbuhin natin yung code ulit. So, ipiprint mo na yung 2. Tapos, mag-i-increment ka ulit ng isa pa. So, 2 plus 1 is 3. 3 is less than or equal to 5. True. So, patakbuhin ulit natin yung code. And so forth. Hanggang maging 5 siya. So, 5 is less than or equal to 5. True pa yun, di ba? So, gawin mo yung code dito. I-print mo yung 5. Tapos, 5 plus 1 is 6. Ang 6 ba ay less than or equal to 5? False na. So, ngayon, magbe-break na yung loop natin. Matitigil na yung pag-loop natin. Kaya nakikita nyo dito, hanggang 5 yung iterations niya. Pwede ka rin naman dito magdagdag ng conditional statement. For example, if x is 3, ganyan. Pwede yan. Hindi kayo pinagbabawal sa ganyan. Mag-print tayo. Lagay natin, we are already at number 3. Pag-run ko, we are already at number 3 kapag dating natin sa iteration na magiging 3 ang x natin. So, yung naging 3 na ang x natin, na-trigger tong if natin, yung if statement natin. Kaya na run yung code na to. We are already at number 3. Tapos after nyan, tinuloy niya na lang ulit. Ayan, hanggang sa ma-break natin yung condition natin dito sa loob ng while. Pwede din naman, kung gusto nyo, i-break natin yung loop. Naalala nyo yung break? Diba sa switch statement, may break tayo doon? Ginagamit natin yon para hindi magtuloy-tuloy yung code natin, para mahinto ang code natin. Dito sa loop, pwede natin gamitin yung break para mahinto yung loop natin. So for example, ito, gusto ko kapag nag-3 na siya, yung x natin, i-break natin siya.
So, siguro palitan natin to. We are now breaking the loop. Ganyan. Tapos sa baba niyan, maglalagay tayo ng break. Okay? So, pag niran ko, 0, 1, 2, tapos we are now breaking the loop. Yung na-trigger na tong if statement natin, kasi yung x natin ay 3 na, niran niya yung code dito sa loob, system.out.println, we are now breaking the loop. Tapos, nung na-trigger na tong break, tinapos niya na yung loop. Wala nang nangyari. Hindi niya na tinuloy itong system.out.println x, tapos hindi na rin siya nag-increment. So, hindi na umabot dito yung code natin. Hanggang dito na lang. Okay? So, maganda yung break pag gusto nyo siya mahinto sa loop. So, ngayon, mapapansin nyo, dalawang ways para matapos ang isang loop. Yung isa, kailangan maging false ang condition dito sa loob ng while, or pwede kang gumamit na keyword na break. So, ikaw na bahala kung paano mo gagamitin to, diskarte mo. Pero, sinabi ko lang sa inyo na ang break ay pwedeng magamit dito sa while loop. Kung sa conditional statement, meron kang nested na conditional statement, ano ulit yun? Meron kang conditional statement sa loob ng conditional statement. Yan ang nested, di ba? Ganon din dito sa loop. Pwede ka magkaroon ng nested loop, which is may loop ka sa loob ng loop. O sige, gawa tayo dito. Burahin ko to. Maglalagay ako dito ng while loop. Okay, so makikita nyo meron akong while loop sa loob ng while natin. Okay, so ilalagay ko dito ang condition. So siguro ang condition ko kapag ang x ko ay greater than 5 and x is less than 10. So, ibig sabihin yan, 6, 7, 8, 9 na. Ang gagawin ko ay magpiprint ako ng these are good numbers. Pwede na yan. Pwede na yan. Good. These are good numbers. Siyempre, kailangan natin ng way para ma-break din to. So, kapag tumakbo na tong while natin dito, is kailangan natin ng ma-iterate siya. So, paano mag-iterate? Kailangan natin ng pang-increment. So, ito. Copy natin. Pipaste ko. So, iraran ko. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ngayon, anong problema? Ba't hindi siya tumakbo? Kasi ito. Taasan natin to. Gawin natin siya siguro at least 15. Sige. Iraran ko ulit. Okay. Tumakbo na. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Okay. Hanggang 5. Tapos, nag-6 na siya. 6 less than or equal to 15. Pasado pa. So, patakbuhin mo yung code sa loob ng while mo. Ngayon, nabasa niya sa loob niya, may while ulit. So, titignan niya ulit yung condition. Ang 6 ba ay greater than 5 at ang 6 ba ay less than 10. O, pasado siya. Okay siya. So, patakbuhin mo yung code sa loob. Hanggang sa maabot mo yung 9, pasado ka. Ngayon, kapag 10 ka na, ang 10 ba ay greater than 5? Oo. Pero ang 10 ba ay less than 10? Hindi na. So, wag mo nang papatakbuhin tong code na to. Okay? So, wala na tong while loop natin dito. Parang nabura na siya, kumbaga ganon. Tapos, itutuloy na siya dito sa baba. Kaya makikita nyo dito, these are good numbers. Ito yung 6 natin, 7, 8, 9. Okay? Tapos ngayon, tinuloy nyo na ulit, 10, 11, 12, hanggang 15. Okay? O siguro, ihiwalay ko sa ibang video yung for loop, tsaka yung do while loop, tsaka tong enhance for loop, o kaya for each loop. Kasi kapag pinagsama-sama ko tong tatlo, magiging mahaba tong video na to. Baka abutan tayo ng 1 oras. So, para makapagpahinga din kayo kung gusto nyo, at maganda ang maging pacing natin. So, siguro hanggang dito na lang tayo. Tapos, tuloy natin yung for loop sa susunod na video. Okay? So, see you guys in the next video.